Kayo po ba worried sa posibleng adverse decision sa inyo ng COMELEC? I worry about everything, everything. Linggo at Lunes. Nakarating kami sa Siargao, nakarating sa Surigao, nag-landing kami sa Siargao, nakapunta kami sa Bohol, nakapunta ako sa Maasin at saka sa Cebu nung unang araw. Pagkatapos, lumipat naman kami, dumaan naman ako sa Masbate, sa Bohol, at siguro in the next, siguro next week, kasi hindi pa maaring pumunta at malala yung Palawan at kailangan lumalabas ang balita sa Palawan na medyo mabigat ang tama at kaya nagpadala na kami ng barko at sasalubungin namin dahil hindi pa yata pwedeng lumipad ngayon, kaya nagpadala na muna kami ng barko na may dala ng mga gamit, ng mga relief goods para sa mga naging biktima ng Odette. At kasi yung nawala, kagaya ng mga ibang lugar, nawala lahat ng communication At siguro nag-antay tayo 1-2 araw bagong malaman kung anong mga condition doon at kung ano yung kailangan nila, ano yung naging, kasi like for example like sa ibang lugar mataas ang tubig, sa ibang lugar malakas talaga ang hangin, sa Siargao pareho. Mataas ang tubig at malakas ang maraming ulan at ang lakas ng hangin. Kaya iba-iba siguro ang critical ngayon sa panahon na ito, which is a few days after ng bagyo, tubig. Kaya nagpadala kami ng almost 30 tons ng tubig sa iba't ibang lugar. Pero ang isusunod ko ay yung mga filtration kit. Dahil yung tubig ang hirap i-transport. Actually, mukhang isang at saka nauubos ka agad yan. Yes, ang laking problema sa logistics, Senator Bong, dahil sa ang layo ng panggagalingan doon sa mga hindi naapektuhan lugar, iba galing pa ng Metro Manila. So ano yung filtration kit? Paano po bang tumatrabaho yon? Tamang-tama ito, talagang ginawa ito, dinesign ito para sa mga ganyan, yung mga biglaan na disaster na nawalan ng water supply. Ito simple lang. Meron kukuha ka ng balde, bubutasin mo, ilalagay mo yung filter doon sa butas, at meron ka doon lalabas na doon yung tubig. Yung balde, punuin mo ng tubig kahit saan galing. At kung gusto nyong manigurado pa, pwede nyong pakuluan pagkalabas ng filter. At ito yung bawat balde, more or less na makakapag-produce ng tubig para sa isang daang tao sa isang araw. Kaya kumukuha kami ng marami niyan. At yun ang muna para kahit na hindi na madala kahit na hindi na madala yung bote-bote na tubig, ay meron pa ring water supply ang tao. Kasi ang nangyayari diyan, kahit sa Cebu City, nauubusan ng tubig dahil nga walang kuryente. Yung kuryente, walang bomba, hindi makuha yung tubig. Doon sa bandang Naga, Karkar ng Cebu, talagang wasak lahat ng gamit. Wasak talaga, lakas talaga ng tama. So yun, kailangan talaga na magkaroon ng kasi inaalala natin at this stage na post-disaster, inaalala natin yung cholera, yung diphtheria dahil sa maduming tubig. Yun ang mga natutunan namin ng Yolanda. Tubig talaga is the first thing that after nang nagpadala ng pagkain, tubig, ang isusunod na is reconstruction materials. Dahil yun na nga, yung mga bahay na nasira, kailangan natin silang tulungan na makapagtayo ulit o maiayos nila yung nasira doon sa kanilang bahay dahil sa bagyo. Yan ho bang filtration system na dinadala nyo? Yan ho ba yung kaya na pati ang tubig dagat na pwedeng gawing mainom na tubig? Desalination wala pang ganun yun na maliit Meron ganun, meron yung desalination, pero hindi kaya nung filter lang kailangan lulutuin, basta iinitin, may gagawin pa doon kaya hindi pa ito. Kaya kukuha ka na lang doon sa kahit sa tabi-tabi, sa mga sa ilog, deep well o ilog. Pero
Okay na yun. Basta kaya nga kung gusto pang magsigurado ng tao para na wala talagang problema, hindi magka-problema lalo na yung mga bata. Pakuluan na lang yung tubig tapos yun ang gagamitin pang luto, pang inom. Yun talaga ang kailangan ngayon. Senator Bongbong, bago lang tayo pumalaot, nung nag-umpisa po itong kalamidad na to, itong si Odette, nanawagan tong si Senator Manny Pacquiao, magsama-sama lahat ng presidentiable na magtulong-tulong, magkaisa sa pag-ayuda sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang tumugon po sa kanya para magsanib puwersa sila ay si VP Leni Robredo. Gusto lang naming manggaling sa inyo, bakit po ba hindi kayo sumama sa kanila at dumiskarte kayo ng sarili nyo? Dahil alam niyo meron akong naging habit sa umaga kasi nung governor ako, naging habit ko yan pagising ko, titingin ka agad ako sa weather, titignan ko kung may parating na bagyo. Kaya't malayo pa yung Odette, nakikita ko na, sabi ko meron parating. Yun lamang, akala namin pupunta na naman ng Samarat Tacloban na sa Samarat Leyte, kagaya ng Yolanda. At hindi kami masyadong nag-aalala kasi nung una namin nakita 65 kilometers per hour ang takbo nung bag ng hangin. Sabi ko kayang-kaya na, hindi magiging malaking problema yan. Pero just in case, sabi ko magpadala na tayo ng yung tinatawag na forward positioning na nagpadala na kami ng relief goods, ng kung ano-ano man, inuna na namin. Sabi ko, lagay ninyo sa lugar na safe dyan para pagdaan ng bagyo, pwede na nating ilabas, ibigay sa mga taong nangangailangan. Habang in the last 24 hours, bago tumamas sa Siargao, ang bilis lumakas nung Odette, hindi super typhoon yan. Dito mama Friday night. Nung Huwebes ng gabi, hindi super typhoon yan pero biglang lumakas hanggang umabot. Merong mga record sila na umabot ng 295 kilometers per hour. Yung Yolanda, ang gas niya 360. So halos ganun nandun na dun sa kategorya yan. Kaya ang nangyari, nasabi ko, hindi na siguro kailangan, unahan ko na dahil ipadala ko na yung mga nasa Tacloban na pinatago namin, nasa ibang lugar. Sabi ko, ilabas na natin. Kaya sabi ko, hindi na siguro kami pwedeng mag-coordinate dahil gumagalaw na kami, nandun na yung mga tao namin. Kaya pag nangyari yun, titigil ko pa at na mag-uusap pa kami, magpaplano. Sabi ko, nangangailangan na yung tao, sige, basta't hindi namang unahan ito basta't makatulong lang, makatulong. So, kung tama intindi ko, nauna na pala kayo. Nung Saturday, nakapag-deliver na kami ng ilan sarado pa, nakapag-deliver na kami ng nakapagpadala na, hindi pa nakadating. Nung Sunday, nandun na. In fact, nung magta-turnover kami sa karamihan ng lugar ay ceremonial na lang dahil yung naipadala namin na-distribute na. Kaya mabuti naman ay nakapagpadala kami kaagad dahil hindi mo parang siyempre pag-ikot ko, nakikita ko, sabi ko, parang naalala ko yung Yolanda. Ayaw kong mangyari yung nangyari sa Yolanda at kawawa masyadong tao. Kaya sabi ko, marami naman tayong natutunan dahil sa Yolanda. Ito nga, na yung after yung safety ng tao na nasa evacuation center, siyempre kailangan silang bigyan ng pagkain, pero ang susunod dyan talaga yung water supply. Ang sumusunod ngayon na problema is fuel, crudo, gasolina. Oo. Senator, nako, yung signal na naman yata nawala. Ayaw bumabalik. Linawin lang ho natin, Senator, yon dahil baka maangguluhan pa ng iba yung pangyayari. So hindi dahil sa ayaw ninyo na makapagsanib sa kanila at makipagtulungan, kundi nauna na kasi kayo, nauna na yung trabaho ninyo. Oo nga, hindi ko nga alam kung paano gumagalaw na yung grupo namin kasi hindi naman talaga nagbago, matagal na namin ginagawa ito at saka hindi na namin kailangan humingi ng yung mga relief goods, ng mga donation o bumili pa dahil
hindi namin naman tinitigilan yung pagkolekta niyan. Kahit laging meron, hindi ko na nga magamit yung opisina ko sa Rojas Boulevard dahil puno-puno na ng gamit. Lagi naman nakaready yan. Kasi unfortunately, sa Pilipinas, maaasahan mo na magkakaroon ng kahit anong klase na sakuna. Kaya lagi ako nakahanda, lagi kami nakahanda, yung mga team namin nakahanda. At kagaya ng sabi ko, 3 araw pa lang, bago dumating, mga Webes pa lang, nagre-repack na kami para ipadala nung maipadala right after ng bagyo. Kasi syempre hindi ka naman magpapaano ng barko kung may bagyo. So right after ng bagyo, nung sinabi sa amin safe na, nag-load na kami ng gamit at pinadala. So hindi sa ganun, hindi naman sa ayaw ko magsanay puwersa, pero sabi ko mahirap kasi ititigil ko pa ito para sasabihin paano gagawin natin, paano paplano, how do we coordinate yung mga grupo-grupo natin, saan tayo yung sabi ko basta ituloy ko na lang yung akin. Sang-ayon naman talaga ako doon sa pananawagan ni Sen Manny. At we all can help in any little way. At ito nga, sinasabi ko, naging halimbawa na naman ito ng ugali ng Pilipino na talagang matulungin at talagang mapagmahal sa kapwa. At ang dating ng mga gamit ay talagang buhos. Pati hindi lang sa bigas, hindi lang sa pagkain, yung mga canned goods, mga noodles, pati na damit, pati na kumot, pati na tsinelas, meron pa nagpadala ng toothbrush, kung ano-ano basta pinapadala para hindi na kami nagtumatawag, nagpapadala na kagad. At maraming nagpadala sa amin ng tulong, yung iba financial assistance. Pero sinasabi na doon namin gusto ilagay kasi tiga doon kami, tiga Naga kami. For example, gusto namin paratingin itong counting tulong, paratingin namin doon. So yun, ginagawa din namin, pinapaabot namin. Kung minsan, very specific Kung yung mga kamag-anak nila gusto na doon idaan. So ang ginagawa namin, binibigay namin sa LGU, pero iniinformahan namin yung pamilya, yung lola ninyo or yung nanay ninyo nagpadala ng tulong, binigay sa LGU, nandyan sila. So kayo mamahala niyan. So nakakatuwa in a sense na siyempre malas naman ito yung naging Pasko na may Odette. Pero maganda talagang makita ang makabayanihan na Pilipino. Senator Bang, may tanong po ako dun sa, di ba may mga lugar pagka pinuntahan nyo, may iniiwan kayong cash assistance. Meron nga ako nakita sa Southern Leyte ba yun, yung meron kayong inabot na 2 million ba na cash? Senator Bang, 2 million. Yung sarili nyo bang pera yun o saan po ba galing yun? Sari-sari. Yung iba, sarili ko. Yung iba, talagang may nagpadala para sa maasin yun. May nagpadala, sabi, lalo na yung mga late tenure rin, nagpadala ng pera sa amin. Sabi, padala ninyo sa maasin ito. So yung iba, binili namin ng relief goods. Yung iba, binigay na namin as cash. Dahil merong mga pangangailangan, yung pagkaalala ko, ang mga LGU may sariling pangangailangan na hindi naman kasama dun sa listahan ng relief goods. So sabi ko, ito na lang ang cash na lang muna para kung ano yung kailangan yung makabili kayo. Pero yung kondisyon, halimbawa, yung mabigat ang tama, kahit may hawak na pera, hindi sila makabili. Yes. Walang bibilin. Walang tindahan. Walang lahat nung stock nila natangay. Kaya actually, talagang ang lupit nitong Odette na ito. Siyempre, mas malakas ng yung Yolanda at mas malaki ang damage. Pero ang pinakamasakit dito na mapanood, isipin niyo yung Siargao, isipin niyo yung Bohol. Kaya last year, walang Pasko, walang biyahe. Ang tagal na, magdadalawang taon na ito na walang biyahe.
walang bisita, walang turista. Ito na yung Pasko na magbubukas ulit level 2 na Oo nga, talagang sinasabi nila, inaayos nila yung mga resort nila, pinaganda nila para to be ready for the Christmas season. Bumili sila ng supplies, bumili sila ng lahat para ready sila. Ang fully book lahat. Yes. Sa Siargao, fully book lahat. Sa Bohol, fully book lahat. Tapos tinumahan itong Odette. Ito ho, Senator Bongbong, totally kayo'y ito parang training na ito, parang practice na ito sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bansa. Sa nakita nyong naging sitwasyon ng damages, ng destruction, paghihirap ng mga kababayan natin dyan, ano kaagad ang nakikita nyong pwedeng baguhin o ipatupad ninyo kung sakasakaling kayo ang palarin sa 2022? Well, siguro yung kailangan talaga pag pinagmamasdan natin yung weather, yung araw-araw, twice a day, 3 times a day na talagang tinututukan basta't merong threat na may parating. Yung ginagawa ng military, na yung natutunan ko sa military na bago makapasok pa yung tao, yung gamit, padala mo na. Nag-aantay na yan. Pagdaan ng bagyo, saka pupunta yung mga tao at dadalhin yung gamit kung saan pa nangangailangan. But siyempre, yung forecasting, napaka-importante dahil kung hindi natin makita na parating, ay talagang mabigat ang tama. Napuputol na naman tayo. Puputol na naman. Senator, sayang, importante itong sinasabi ni Senator. Maganda yung sinabi mo, training, makikita mo na, malalaman mo ano ba gagawin niya kung dumating yung ganitong sitwasyon. Eto, go ahead po, Senator Bongbong. Balik tayo, tinatawag ng forward positioning, ang tawag nila is forward positioning na ilinalagay diyan. At yun ang siguro pwedeng natin patibayin. At siguro yung ating mga kailangan na talaga meron tayong disaster response na agency. Yung kagaya yung sa States, meron silang tinatawag na FEMA. Yung sa Amerika yun. Sa FEMA, walang ginawa yun. Walang ginawa sila kung hindi pumasok pagka magkaroon ng disaster, sila kung hindi man sila hindi lang yun, pagka may parating, sila tumutulong sa evacuation, sila nagwa-warning sa tao, sila ang nagtatayo ng mga dike. Siguro it's time na magkaroon tayo ng agency na yan. Baka hindi ko lang alam, baka sa DILG, isa ilalim sa DILG, pero hindi naman siguro kailangan ng department. Meron nagsasabi magtayo tayo ng department for disaster relief or something like that. Pero sa aking pananaw, kasi wala namang polisiya there's no policy that is being implemented. Ang ano talaga response. Yun naman ang kanilang ginagawa. So although this time yung NDRMC ang bilis dumating ng mga relief goods. At yun na nga, sa karamihan ng lugar, to their credit, sa karamihan ng lugar, meron namang pagkain. Yung mga LGU, nag-food pack, nag-distribute ng food pack. Pero in my experience, ang mga LGU, yung mga food pack nila, tatagal yan mga 2-3 araw. Kailangan na talagang padalhan ng galing ng national government. In this case, dito sa Odette, na hindi naman yata naubusan ng pagkain at bago pa naubos yung pagkain na pinamigay ng LGU ay meron ang dumating na galing sa NDRMC sa mga. So maganda, yun lang tubig ulit ang problema. Sa akin palagay, yung aking pinag-uusapan na filtration systems, kasi kami ngayon kumukuha pa lang kami, binibili pa lang namin Siguro kailangan mag-stock na tayo ng marami niyan. Mahal po ba yung filtration system na yan? Hindi naman, siguro merong agency na tumulong sa amin nung Yolanda, na binigyan kami ng magandang presyo. So yung isa, tigi 1,000 siguro. Kaya 1,000 mga 1,500. Yan pala dapat ang mabili din lalo sa mga lugar na walang. Dadagdagan mo lang yung balde.
Yun lang ang balde na may butas. Yun lang ang idadagdag mo dun sa kit, yung parang kit niya. Pakidagdag yun na nga rin, yung pinag-uusapan namin ni Jerry noong isang araw, yung satellite phones. Oo. Oo, yung mga talaga ang bigat nung ang daming nag-aalala na sa kalang mga kamag-anak dahil hindi makontak at yun na nga, meron naman daw satellite phone yung iba. Yung problema nga lang ay walang load dahil hindi ginagamit eh. Hindi ginagamit ng madalas. Naiwan lang dyan in case of emergency. Nakalimutan na kailangan maglagay ng load o nag-expire yung load or something like that. So kailangan i-renew. Kaya nung dumating yung bagyo, pag on nila, wala na silang load. So hindi naman nila ma-load dahil walang telepono, walang internet. So talaga dyan sila naipit. So at yung satellite phone hindi na kagaya ng dati na napakamahal. Parang cellphone na lang. Parang yung isang magandang cellphone nag-canvas nga po si Jerry, parang 35,000-38,000 na lang daw ang isa. At meron na hong ino-offer din na only use na certain may fixed amount lang. Yung parang mga cellphone din natin ngayon. Oo, ganun. Siguro ang mga LGUs natin dapat i-require na lahat meron yan. Di ba, Senator? Palagay ko, pwede mag-provide dapat ang gobyerno dyan. Kasama na yan sa emergency response. Pero kailangan talaga na conscious ang tao na yung kailangan bukas lagi ang communication. Dahil hindi man kami makapasok, dahil hindi namin alam makapasok ba ang eroplano diyan. Yung barko pwede na ba? Pwede na bang magpadala, ready to receive ba kayo o hindi namin alam. Kaya nag-aantay ka lang ng balita at alam mo namang may naghihirap na, alam mo nang may ginugutom na. Wala kang magawa dahil siyempre kailangan mag-coordinate sa LGU, kailangan mag-coordinate yung mga sa Red Cross, kailangan mag-coordinate sa NDRMC kung ano yung mga plano nila, saan ka makapagsakay, anong eroplano makasakay ka ng gamit, pati yung bomba ng gasolina. Dahil walang kuryente, hindi magamit. Buti na lang yung nagmano-mano na lang sila. Dahil siyempre yung mga bago na bomba puro electric lahat yan ang mga bomba nila. Kaya yun ang nagiging problema. So yung communication, kailangan natin tiyakin na lagi may communication. Siguro ang pwede natin gawin habang wala pa yung bagyo at alam natin parating ang bagyo, yung from Manila, warningan na natin sila. Baka tamaan kayo, i-ready nyo na yung SATPO ninyo, i-ready nyo na yung evacuation center ninyo, magdala na kayo ng tao na baka maging danger area, ilabas nyo na. Pag bagyo, yung mga nasa tabing dagat, nasa tabi ng ilog, baka pwede nang magantay muna sila sa evacuation center. So yung may kailangan talaga na magkaroon ng warning, coordination bago pa tumama yung bagyo. Kaya yung forecasting ng Pag-asa at ginagamit ko yung mga forecasting ng kahit na US Navy, yung sa Japan, lahat tinitignan ko. Pati yung Pag-asa. Dapat lagi natin pinagmamasdan yan at hanggat maaga pa makapag-warning na. Marami tayo kasing magagawa pagka siyempre pag nandiyan at napakalakas, pag bumagsak yung poste ng kuryente, wala ka talaga magagawa. Kundi magantay hanggang babalik at ayusin. Pero yung buhay ng tao, marami tayong masasalba pagka ganyan. Dahil may lalayo natin sila sa storm surge, mailalayo natin sila sa mga area na napakalakas, lipat na nailayo natin sa kanilang bahay na barong-barong lang, dalhin sa evacuation center na mas matibay-tibay. Iba talaga pagka maagap, ang tawag nila sa Tagalog, maagap. Well, Senator Bongbong, kanina po parang may gustong itanong sa inyo si Kumbatsero, gusto kayo sitahin sige nga Kumbatsero, sabihin mo na. Mahaba-haba na yung nabanggit ni ano bang naging atraso ko sa'yo? Ba't ba ang taas-taas nyo sa survey? Siguro maraming dahilan yan at ako naman siyempre nagtatanong kami sa tao, pinapatanong ko, hindi ako mismo kung bakit
Hindi ko alam. At sinasabi naman na naniniwala sila na yung nangyari sa nakaraan na magandang mga programa sa panahon ng aking ama, umaasa sila na mauulit yan. At siguro kinikwento ng mga magulang, mga lolo't lola sa kanila kung ano yung buhay ng panahon na yon, kaya sinasabi baka mas maganda kung ganyan. At meron kami kinakain, pera kami sa bulsa. These are the things. Alam mo naman alam niyo naman ang tao naman, yan lang naman ang hinahanap, na magkaroon lang ng magandang buhay, na magkaroon lang ng decenteng trabaho, magandang trabaho, magandang pwesto. Kaya yan ang inaasahan siguro ng tao. Siguro sa aking mga sinasabi, sabi nila baka doon yung sinasabi kong ayun. Nawala na naman. Nawawala na naman yung linya natin mula sa bundok. Nasa bundok daw siya. Well, anyway, sana makabalik pa tayo para lang makapagpaalam na, kumbachero. Oo nga. Dahil sa hindi naman madalas na pagkakataong na-interview to si Senator Bongbong. Ayan, Senator Bongbong. Ayan. Okay. So, at least nasagot nyo na yun. Yung matagal na kayong gusto sumbatan ni Jerry. Ang interpretation ko, naku, ito na naman. Go ahead po. Ang interpretation ko dyan sa mataas na survey result ay yung tiwala ng tao. Hindi pa naman boto yan. Kaya nakakataba ng puso na ganyan ang pinapahayag nila na tiwala sa aking kakayahan. Kaya't lagi ako nagpapasalamat sa ating mga supporter, sa ating mga tumutulong. At sinasabi ko ay maganda siguro at tanggap ang mensahe ng pagkakaisa. Yun ang importante sa akin. Dahil kagaya sinasabi ko pag nagtatalumpati ako, sinasabi ko hindi naman kasi kataka-taka dahil mabait naman ng Pilipino. At hindi naman talagang gusto nilang tumulong, gusto nilang magkaisa. At sa palagay ko, yung mensahe na yun ay tinatanggap nila at may tiwala sila sa akin at kay Inday Sara na makakamit natin yung pagkakaisa na yun para pampaganda sa ating bansa. Last na lang, Senator, ang sabi po ni dating Chief Justice Artemio Panganiban sa kanyang column, ayon sa mga sa kanya na rin sigurong karanasan, malamang lumabas ang desisyon sa mga petition para sa disqualification ninyo at to cancel your COC between December 26 o makapasko hanggang magbagong taon. Kayo po ba worried sa posibleng adverse decision sa inyo ng COMELEC? Well, siyempre hindi ko binabaliwala yan dahil may potential yan na masira talagang yung kandidatura ko. Ngunit hindi yan ang aking inintindi. Siyempre sabi naman sa akin ng mga abogado at mga ibang retired justice, mga judge, sinasabi nila talaga nila na wala namang grounds ito. Hindi siguro kasi nga maraming dahilan. Pero pinaubaya ko sa kanila, sinasabi ko sa kanila, basta tindi niyo, huwag niyong pababayaan, huwag niyong iniisip kahit na sinasabi niyo hindi maganda yung grounds nila, hindi maganda yung mga argument nila, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Well, when pag panahon ng election, I worry about everything, everything. Kahit na sinasabi ng iba, wag mo yung inaalala, hindi, kailangan mo pag-isipan. I have to worry about everything. So yes, I worry about it, but only to the extent to make sure that we are doing everything that we can to defend my candidacy. Nakakapagtaka bakit naman itong mga ito ay sila lang ang mamimili kung sino ang tatakbo. Bakit di nila pabayaan marinig ang boses, ang tinig ng tao na sila ang mamili kung sino ang mamumuno sa kanila. That is and they always cry democracy. This is anti-democratic.
Kayo po talaga si Bongbong Marcos ha, yung kausap namin ha. Sure. Sabi ng Comelec eh, na-prove ko na daw eh, kaya napasura na yun. O, sa inyo naman galing, nagbayad po ba kayo ng tax noong 1982 at 83? Oo, meron kaming ipapakita na nakapagbayad ako kasi ayoko, alam mo, pagka gano'n ang usapan natin, ibigay ko na lang sa mga abogado. Sige. Kasi talaga hindi ko inaaraw-araw ito eh. Dahil inaaraw-araw ko yung kampanya, inaaraw-araw ko yung pag-ikot. Ngayon, mula nung tumama yung Odette, yun na lang muna ang aking iniisip. Hindi na ako nakapag-meeting sa aking mga abogado. Yes, sir. Okay. Maraming salamat po Thank you. sa pagkakataon at have a great holidays po sa inyo at sa inyong pamilya. Salamat po. Sa inyong dalawa rin, Jerry at Katonyeng, maraming salamat. Salamat At Merry po. Christmas and Happy New Year sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Maraming salamat din po at Merry Christmas po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Si Presidential Aspirant, former Senator Bongbong Marcos.